So eto na nga, ayan. Ito na inaantay natin resulta. So rejected yung TRO ni Bato de la Rosa. Pero ang sabi naman, pinagbigyan naman siya sa prayers niya. Ayan o. Nakita nyo ha, sadali ha. As he decided on the prayers for interim relief. Alam, wala naman nakalagay dito kung ano yung na-decide nila sa interim relief. The main issue by parties in their pending and motions are yet to... pagdidesisyonan pa yung interim relief. Okay. So, hindi pa pala ito yung kabuuan. Pero paliwanag ko na lang sa inyo ha. Sandali lang ha. Okay, sandali. May gugupitan akong gwapo doon sa likod. Ayan. Gwapo yan. Gwapo yan. Oh. Kaya lang, paliwanag ko lang sa inyo kung nung pinalalabas ng Supreme Court dyan. Ganito yan ha. Hindi sila payag na hindi hulihin si Bato de la Rosa. Nang kahit na sino, pwede na siyang hulihin actually. Kahit na wala pang gabay ng local court, pwede na siyang hulihin. Kasi nga, walang TRO. Pero ganito ang sinasabi ng Supreme Court, parang ganito ha. Pahuli ka muna, then usap tayo, parang ganon. Kasi di ba may prayer siya for interim relief, di ba? Kaya lang kasi ang vague no? Kasi tapos pag-uusapan pa nila yung interim relief. Di ba pag hinuli siya, rekta na siyang dadalhin doon sa dahig, di ba? Pag dinala siya doon sa dahig, ang mangyayari, doon na siya kukuha ng interim relief. Pag-uusapan pa lang yung interim relief dito sa Supreme Court. So, kasi nakalagay nga, di ba kanina, pag-uusapan pa daw nila yung mga motions, yung mga gano'n, yung doon sa interim relief. So, ang vague. So, kung ako muna kay Bato, wag muna siya wag muna siya magpahuli. Masama na ugali ng bakla, no? Wag muna siya magpahuli. Antayin muna niyang ma-decide yun doon sa interim relief. Pag na-decide na sa interim relief, tapos tsaka na sila mag-usap ng mga abogado niya. Paliwanag ko sa inyo yung interim relief, ha? Kasi maraming naguguluhan dyan. Yung interim relief, action yan ng korte. Na, bawa, para ma-prevent yung mga ibang hindi ka nais-nais na mangyayari habang yung inaakusuhan ay tinatrial pa o nililitis pa. Halimbawa, ganito, bigyan ko kayo magandang halimbawa. Halimbawa, yung lote, binibenta ng kapatid ko. Sa magulang namin yon. So, nagkaroon na sila ng parang contract to sell. Hindi naman ako kinonsulta ng kapatid ko. Pumayag siya lang ang nagbebenta. Siyempre, may say ako doon, pumunta ako ngayon sa korte. Sabi ko sa korte, hindi pa pwedeng siya lang ang magbebenta. Kailangan dalawa kami magbenta. Pwede po bang magkaroon ng interim relief na ipatigil muna ang bentahan para at least kung sakasakali man, nandiyan pa rin yung lote ko. Kung may talagang habol ako o kung panalo ako doon sa kaso at talagang inaayunan ako ng korte. Ngayon, yun ang pagdidesisyonan ng korte. Natural sasabihin ng korte, bibigyan ka ngayon ng interim relief na hindi muna sila pwedeng magkabentahan until such time na magkasundo kayong magkapatid at maayos ng husgado ang mga reklamo ninyo. Gets nyo? Ganon din ang interim ni Bato. Another good example. Halimbawa sa kumpanya, di ba? Halimbawa, sinisante ka. Di ang ginawa ng kumpanya, sinisante ka ng walang abiso. Pinaalis ka na lang, ganon. Di nagpunta ka ngayon sa korte. Sabi mo, hindi pwede. Hindi pwedeng ganyan. Basta-basta na lang ako sinisante na hindi naman ako, wala naman ako nakitang ginawa kong mali. Di ba? O kung naghihirap man sila, basta sinasante, hindi man lang nabigyan ng warning. Ngayon, ang pwede mo sabihin sa korte, Sir, paano kakain ng pamilya ko? Baka babigyan naman ako ng interim relief na patuloy nila akong sahuran until such time na magkaroon ng o kaya papasok pa rin ako sa trabaho at hindi pa rin ako sesante para may pagkain pa rin ng pamilya ko kasi hindi ko naman kasalanan. Hindi ko naman alam na wala na pala akong trabaho, di ba? Yun yung interim relief. Ngayon yung kay Tatay Diggs naman na example. Pwede parang ang kinukuha naman ni Tatay Diggs interim release. Ibig sabihin, pansamantalang laya, hindi laya. Ibig sabihin, ilalagay lang siya sa ibang lugar para at least mas komportable kaysa dun sa dahig. Gets nyo? Halimbawa, hindi sanay si Tatay Digong sa sobrang malamig na lugar, hindi siya sanay dun sa ganong kapaligiran. So parang ganito sinasabi, pwede po ba nating ilagay muna yung tatay ko, si Tatay Digong namin, dito habang dinidinig yung kaso para at least hindi niya kamatayan. Gets nyo? Kasi halimbawa, sinabi, pwede po kasi siyang mamatay dyan kasi hindi niya kaya yung environment dyan, baka maka-apekto sa kalusugan niya. Pwede po bang ilipat muna natin dito? Yun yung hiningi ni Tatay Diggs na interim release. Yung panandalian lang hanggat dinidinig yung kaso, doon muna siya. Gets nyo? Ganon yung tatlong sample ko. So sana nagkaunawaan tayo. So yung isang sample ko tungkol sa lote, yung isang sample ko tungkol naman sa trabaho, tapos yung isang sample ko naman tungkol naman yung nangyayari kay Tatay Digong doon sa ICC. So, diyan sabi ng Supreme Court, hindi ka namin bibigyan ng TRO, hindi namin pwede pigilan yung paghuhuli sa'yo. Pahuli ka muna, tapos pag-usapan natin yung interim relief. So, parang, bukod ako papahuli, mag-interim relief muna kayo. Bago ko papahuli para hindi nila ako marekta doon sa dahig. Di ba? So, anong gagawin? Halimbawa, nahuli siya. Tapos, dinala siya na direkta doon. Wala na. End na. Doon na siya talaga. Sasamahan niya lang si Tatay Diggs. O siguro, ang pinaka-pwede niya nalang sabihin doon, doon na kasi siya kukuha ng interim relief Oo, kagaya kay PRRD. Kasi wala na sa jurisdiction natin pag nandoon Gets nyo? Hindi na pwede utusan yun ng Supreme Court. Oo. So, pwede, alam nyo, napaka-rare na na pumayag ng ICC para sa interim something. Kung ano man yung interim na yan. Pero kung ako sa kanya, ganito na gawin niya.
para makatulong na rin siya talaga kay Tatay Diggs. Eh di kumuha siya ng interim relief na makasama niya si Tatay Diggs. Pwede yun. Pwede yun para at least, di ba, yung tipong parang gusto mo na lang yung humanitarian na lang, na gusto mong alagaan na lang din si Tatay Diggs doon habang kayong dalawa ay nandoon, di ba? Pwede yun. Pwede mag-suggest ng ganun yung abogado mo. Eh, kung papayag ang ICC, let's see. At saka ganito ha, so sa naging desisyon na yan ng Supreme Court, isa ba yung patunay na tama ang ginawa nila kay Tatay Diggs? Nabasa na lang dinala doon at yun ay sinasang-ayunan nila. So bakit? Hindi naman lahat sumang-ayon, no? Mataas nga lang yung sumang-ayon, Siyam. Pero may limang nag-negate. Tapos may isang nag-abstain. So, kayo, sa palagay ninyo, wala man tayong magagawa dyan eh. Kung anong mangyari, edi let's just pray for Senator Bato. Na sana yung mga iba pa niyang motions, kung pwede pa naman kasi motion for reconsideration eh. At saka meron pa nga yung interim relief. So, sana, may mangyari pa dyan. But anyway, nung ko pa naman sinabi sa inyo talaga na alam nyo na, sige. So nakakalungkot pero kailangan natin tanggapin. Okay.